salamat sa inyong presence. Nawag dili ni katapusan sa inyong pag-iuban ako, pag-worship sa Ginoo, dili sugod, no? Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Okay, this month, ato ang emphasis is about reward. No, may tungod sa ganti. So muna atong isutan niining tipo na bulan about reward. So atong uluhan karon is kinds of rewards. So mga klase sa mga ganti, no? Kay daghan mo kayo klase ng ganti. Kung dapat natay idea na mailahan nato kay para atong tanan, atong gift, atong energy ini ginabuhi dili lang mo turn into nothing, no? Kundi mapuslan yun. Magpanapanan mo kung sa mga the best niya reward. Dito na ako i-focus akong tanan. Mali ako i-introduce karon, no, na ay klase sa mga rewards. Mga igsoon, kitang tanan, mga believer ni Jesus, gitawag tao Christians, gitawag tao mga children of God. So dito maka-episode, pag maunay atong status, apil kita sa espirituhanong lumba. Di ka nila, pastor, matulog-tulog na ko dili, kamura diha. Uy, basi ko na mapil sa pamilya sa Ginoo. Katanan ng mga anak sa Diyos, itawag na o mga linuwas sa Diyos, no? So, di yun pwede, hindi ka apil ng lumba. Mura kang na-enroll sa usa ka eskwelahan ba? Enroll ka na. So, ginahanglan, apil lang ka diha sa panumbay kasi kinabrightan diha. Say, award. Kapag sa panahon, tanan mo po kasal. Di ba? So, yeah. Apil mo tan, it descend. Nga, tanan mga linuwas sa Ginoo, tanan mga Kristohanon, tanan nga nag-iisip na siya, may relation kay Jesus. Ingani ang labas nato, no? Apil ta nyo, pila na ko. So, usa ka diha, di pwede di ka mo apil. Kaya dyan nag-isulti sa Biblia, na kita nag-apil sa lumba, di ba? Nato sa Hebrews 12:1. Kung dahil mga tanaw pa sa mga bagang mga witnesses na kita nag-apil sa lumba, sa dagan nilang ginamuhi. It is a spiritual race, tawag niya. So, tanan yung mga linuwas sa Diyos, no? Tanan yung claim na siya na ay relasyon ni Jesus. Tanan yung mga tao na gituman ang John 1:12. Zaman John 1:12. Dagan mituo, midawat kaniya kung silang tanan, gitagan katungod nga nahimong mga anak sa Ginoo. So, tanan ni Agi, anak na verse, so mga gitawag sa mga anak sa Ginoo. So, di ka makapangulipas nga, kamura pastor, anang lumba, di ko moapil. Uy, basig ba yung hindi ka part sa family of God? Kaya ang family of God, apil na ni. So, muna nga ang atong isgutan nga rewards, it is not about lumba ta para ta makabanton o kinabuhin walay katapusan. Dili nga na. Because eternal life is a inheritance or a gift. Dili na siya mistil pang lumba-lumbaan. Kaya tiyuli namin ito ng anak. Pastor Rocky, si Lulu, o si Jerome. Karoon ngayon, may lupa sa mugdagan, Rocky, Lulu, Jerome, makadaog. May managiyaan sa kanan, may managiyaan ng balay, may managiyaan ng yuta. Di ba na yung inheritance man? Di, bahinan mo yun na. Mo na eternal life, inheritance or God's gift na, di na rewards, ay natawag ang rewards kay dili na kuan ganti lahi ganti nga itong isigutan nga atong ihatag sa Ginoo pag sa panahon. So, ang eternal life secured na wala gift or inheritance na. As nga natuman mo itong John 1:12. Kaya wala ka ato makatuman, never kang tawagon nga anak sa Diyos. Therefore, wala ka inheritance nga mawang heaven. So, punta, mawanong na muna nga, this kind of rewards na pangisgutan, lahi din sa eternal life, no? Lahi, ako na ako. Salamat sa Ginoo niya. Okay, so,
Di ay tulong ka mga butang at isgutan karon about aning kinds of rewards. Una, pinita ko earthly rewards. Ang sunod, heavenly rewards. Then ikatulo, we must balance this. So ato ni balance kay both man na need na to. Hindi yung isa yung pwede isa, hindi ka sa isa, hindi pwede. So, ato iba. Ato anak mo. Ato na pag-isgot din ang giingon nga earthly rewards. So, yun si Pablo, sa atong ibasa, actually kini nga chapter, ang context ani, gadipin si Paul sa iyang pagka-apostol. Kaya ang istorya nga, di na kilog ng apostol si Pablo, ana. So, gadipin ni Pablo kung sabi sila pagka-apostol, ang ubat niya, di pamartahan mo, bahin na niya itong mga pagsuat niya ani na Korinto. Hangtod nga, dengan yung mga ehemplo na ako siya sa mga kaning mga atleta. Oh, sa iyang pagkaripisa siya pagkapostolis, ako siya sa atleta. Ingon siya, mga atleta, naningkamot pa na. Naningkamot sila, ilang gidisiplina ilang kaugalingon, ang yapas nila is, puro na madunot. No, wala ito unang gisdutan, kanang puro na madunot. Earthly rewards. So, kanang earthly rewards, ano ko sa inyo kami bibig, wala tayo yung sundan yung bibig akong open parenthesis, and close parenthesis. So, diyan ka ng perishable and corruptible, so pwede sa earthly reward ng tanak, sige lang. Natingalan mo. Na open parenthesis din ka ko, dito diyan na nabutan ng perishable kayo, muna siya ang winning man, muna siya sa earthly reward. So, perishable, corruptible, and temporal rewards. Ingon si Pablo, ang athletes, grabing disiplina sa kanyang kaugalingon para na. Gigid. Natanawan din mga atleta ko, kung sila'y ano lang ang Pinoy nga, si Yulo to, Carlos Yulo, nabaliktad. Si Carlos Yulo. Kung yung tanawang kumibayan yung kinabuhi ito niya, pag disiplina siyang kaugalingon, bago siya niabot ato ng mundo, Santo sila na, ibig kayo nila na, nakawayaway na mo. Yung pamilya naman sa lahat na, ibig kayo daan mong silipit sila sa yung pamilya. Dito na may umaot na yung resulta mo. Sige lang, matilapot na. Tanaw na to, tanaw ko ito, pag-disiplina sa magalingon niya. Tanawat siya ng tawag ko, medal. Kaya na, medal, trophy, marami, na. Tanawat siya, cash. Yung mga cash. Pinarong ka, million itong ipag-offer sa iya. Nakotoy yun nga, tanan naman siguro, restaurant sa Pilipinas. Nagsaan niya ito, ikaw mukha mo sa mong restaurant, libre. Ikaw mato ka sa among shoes, ng sapatos, libre. Ayaw man ang video mo yan. Nag-akal mo na yung ito. May bayad. Okay, kada, gano'n ang house and lot. Okay, mga cars. Yung lugar mo yung NBA, nga, karong all-star, bitaw. So, naging MVP ba yung ikuan? Mahirap mo ba, no? Dahil sin tabi na si Stephen Curry. Ang regalo ka na, ano yung car? O, kaya yung bisa kagin, ang regalo nila mga cars. Pero karon, yung mo na tanaw, kining earthly rewards, palaman na ni Jesus, kaya yan ang explained in Matthew chapter 6 verse 19. Ingon si Jesus diha nga kanang earthly reward dapat di mo anak magtigom kay mabot ang panahon yung pa niya nga kutkuto na o anay yung pa niya kutkuto og anay o kaya tayaon o kaya kawaton o pulison. So mo na kuha ang earthly reward. Grabe din mo hako, grabe yung manot na ni Pablo. Ang atleta, yung disiplina ba yung magaling, pagkamot sa punto kasi yung pinaka-maayo, no? Champion siya, pinaka-the best, yun siya. Kung na siya ni ini. Pero yung si Jesus, bantay mo. Kaya kaning earthly rewards, perishable, corruptible, temporal rewards. Ang mo di pa sabot. Kutkuton na ug anay. Halimbawa, balay. No, kanang balay,
na tingala ka lang, barok pa na siya. Pero dahil ang anay dito sa ilalo, sige nagkutkot. Gamay, bagyo. Tuwan na na, no? O kaya, kining gold. Di ba nang anayin ng gold? Pero kawato na. No, dagay mga mukawat niya na. So, kanang kwarta, kawaton, kanang cars. Ayon si Jesus, tayaon. No, tayaon ng cars. Maraw, hindi na gamit-gamito ni Edwin na iyang motor diha. Igisog na nagtaya. O sa naka, konkretong inimplo nga tayaon din ang ingon ni anak. So, may kung taga, ikasayang, no? Grabe na kung panikamot, akong energy, akong talento, akong gift, akong abilidad, akong time, ako nang gibuhos ni anak. Iya karon pag naana, wala na. Pero kung i-describe ni Jesus na kung kutog anay, tayaon, kawaton, na mas dali. Kung ang imong lugar, mapareha atong panahon ni Noe na magluno. Matabunan ang imong ari-arian o 15 kilometros ngayon na. Malukit pa ba nimo na? Ata na? Dili na. Yung mga pinakadali, no? Mga tanong na itong mga irresistible factors. Magbaha, mag-tsunami, o kaya mabalik itong sunog sa Sodoma o Gomora sa usa ka lugar. Na very fresh na concrete ehemplo ang LA. O ang LA, pila to ka katawag ka ng kilometer kilometer nasunog pagkakadako na kulay ko ng Sodoma o Gomora. Kaya Sodoma o Gomora katon mo na mo katon na naghanata kaya mo ng mapa sa Israel, di ba na Dead Sea? No, na Dead Sea, no? Kanang ubos nyo sa Dead Sea, southern part of Dead Sea, mao na nalukit ang Sodoma o Gomora. Naga siyang lat swipe nga asin. Katulad ko ano eh. Masa Sodoma o Gomora, naana sa Dead Sea, southern part of Dead Sea, mao na ang Sodoma o Gomora. Murang isang nakabarangay sa Bislig. Nasunog na. Pero, i-analyze ko itong LA, nasunog. Ito kada. Akong itong ibana-bana, ang tibuok, 331 square kilometers ang Bislig City. Katumaan na. Natay 24 barangays. Makaimdan, 12 ka barangay sa Bislig City. Sunog! Mga na sa ili. Karon, grabe din panikamot ang earthly rewards. Hindi pa ingana ako din eh. Huwag mo mag-discard nga dito sa anak. Ako resulta din sa katong point na ito ka, we must balance this. No? Eh, nagkilahan mo na. Ako bukasin mo na muna na still ano, grabe na akong panikamot ang mga utang. Kanya ma-turn into dust. Matuloy itong nothing, kalukoy ba rin ako? O dapat advance na maguna-una. Pinaagi sa tabang, sa kaalang na ihatag sa Ginoo sa atua. Okay, so, naay wondering, pagkikuha ko no, ano mo na, ay mana ka itong sudog, niluwan, kung ano yung mga otro kahit ako sa ato, watanan. Pati atong kinabuhi, watanan, kaya matabunan lagi. Di na malukit kung asan lang mo na babay ko. Kabantay mo anong naikinasun sa bukit, anong na mga kabhang sa limango sa bukit, yung mga alot sila. O sila mag-confirm mismo ang bahat tinuod. Kung saan abot ng linguma, taklubod din sa bukit, tinuod din itong bahat tinuod. Nabali ba, ang bukit na yung dagat, ang dagat na yung bukit. Wala ta, wala ba yung tama ng inyo ni Jesus? Masong katong ngayon lang, Sodoma Gomora, sunog, no? Katong sa LA, kanya sunod, yung si Jesus na ay kawatan. Na ay kawatan. Bago lang ang Davao ikawatan. Kabantay ba ito? Kung nasakpan na ng isa, pero wala. Takot kayo kung nakuha kayo. Magkawatan, luwi na yung kagayang taon, wala kang ilang. So, yung si Jesus na ay kawatan.
Regular ang Ginoo niya. So, meaning, dili stable, no? Dili kung ano yung mga bahandin, ano yung mga ato din na angkon ng mga reward sa atong kinabuhi. Butang sa mga una na it is perishable, corruptible, and temporal rewards. Okay, so na pakita, irong pareho. Sige daw. Asa rin ito building? Sige po, sa ito. Ito yung building. Sige, panyaran. Okay. So, ikalawang punto, hindi nga kapuntagon na tumisigutan is about heavenly rewards. No, langit nun, reward. Ikaw ni Pablo, itong key verse na ito, kamatapos sa magdudula ng kamot sa pagpugong sa iyong kaugalingon, ng disiplinaho niya, ang rason niya na sila maghibog gayon diini aron makadawat og korona nga madulot ra. Subayan niya, apan kita sa dili madulot. Kita, mga heavenly rewards sa atong paningkamot. Kung ano i-confirm ni Pablo sa mga nag-question nga, di ka tinod nga apostolis, di ka anak, kwarta rin yung dapat. Hindi ko alam niya. Huwag niya mag-aningkamot para anang mga earthly rewards. Nagkamot siya anang mga rewards nga langit nun, kaya para niya anak na rewards imperishable, no? Incorruptible, and eternal rewards. So, karon magaw-na siguro ka mga butang na yung ana na ay mga dapat buhi pa mangguda. Atay na ba na siya ng kanang mga heavenly rewards. Pwede ba nato na siya matigong sa karon nga naabot sa kalibutan? Nang gigon ni Pablo nga ako na rin kamo para sa dili madulot nga mga rewards. So, ato ba na pwede ba nato himuon karon? Kaya challenge mo ni Jesus, yung mga kamatuoran mo na kaya isulti again, in Matthew 6:19, yung siya mo ipatigom sa ato ang katong dili makut-kut ug anay, dili tayaon, ug dili po pwedeng kawaton o tulison. No, mo na ang iyang ang gisulti ni Jesus kamatuoran ni, no? Nga matata ni ba? Maka banday ta nga tama mo. Akong mahino ng panahon kay di mo pwedeng wala tayo kwarta sa tingkat ng bugas. So, maglusa ko mahon na dapat tapoy panahon sa pagtigong o mga butang nga dili mawala. So na ay makita nato din sa Biblia. Suma sa Biblia, ana ay 4 things nga dapat nato may baluan. Nga kung naa na ang mga butang maka tigong ka o imperishable, incorruptible, eternal rewards, heavenly rewards. So, ako namin na-share ko, gusto na ko mabalik, no? Kaya liptanon ang tao. Liptanon ta. Gusto na ko mabalik, no? Number 1, God makes God's word in the second His souls. Din ang ika-4, love. So, gusto na ko masabtan ang tulig maayo. Tungkol kaya ang Diyos, walay sinugdanan, walay katapusan. So your knowledge about God is heavenly things. Kung dako kang nahibaluan about sa Ginoo, meaning na kay matipon ng mga butang nga dili lang dinhi sa kalibutan. Kung na kay nahibaluan about God, it is imperishable, incorruptible, eternal reward na. Mga nga, hindi pwede na inusidita ang Diyos. Hindi pwede nga, parehata atong nabito sa Acts lang to, nga nag-ampo siya, ang ampo niya yung siya na, katong Diyos ni Pablo, mo ayaw ka mo. No, ay, di siguro na, kundi akong Diyos mo ayaw sa imo. Ilahanan mo na nga, you are not knowledgeable
Sa imong gituuhan nga Ginoo. Kung sa inyo sa Biblia about this, nasa Hebrew 11:6. Kung mabalik ka itong it's impossible to believe God without faith. Sumpay na rin natong nangita sa Diyos iyang paggantihan. So nangita sa Diyos iyang paggantihan. So ino gatong nangita, nagatuon, nagatigong o kahibalo, mahitungod sa Diyos iyang paggantihan. Your knowledge about God is heavenly thing. So dapat hindi tayo sinti of God sa Diyos. So luwi kayo ang mga sinti Ginoo nga naman. Akalindiin sila. Kabalo ko panahon nga nalipog na si King Saul. Nung kawala na si Samuel kay murag ang iyang saligan si Samuel pag gusto siya mag-communicate sa Ginoo. Samuel, namatay pa pala si Samuel. Siya na mismo personally, huwag natin si Ginoo. Wala na yung misot na niya. Kaya ang kalibog sa tao, wala kayo personal nga kahibalo sa Ginoo. Pilibog na, at sa'yo nito ba ito? Sige, naglaag si Haring Saul. O abot siya atong, katong babae na mamumarang. Ibig siya gusto ko mag-communicate. Siya may bala ko ipatyo niya na mo yan, mga susurir, mapatay, pinagawa kong itanong, kung mabayan natin, siya gusto mapatay. Si Haring Saul naman kung siya kalibog. So, istorya niya na, wala siya sarili nga kahibalo about God. So, muna kita dito, magsusama kang Haring Saul. We need to know about our God, our belief. Who is your God? Kung saan na yung Ginoo? Omnipotent na? Omniscient? Omnipresent? So, yung Ginoo creator na? Kung nga ako Ginoo din, mahal mo utang, barakan. You can talk to Him anywhere in this planet. Ano ba sa akong room? Nga naman, istorya ko sa Ginoo, uy! Wala hindi yung Ginoo sa room. So dapat may balutan yan kung sagid ang Ginoo. Kaya knowledge about God is eternal, heavenly things. Number 2, God's Word. Pulong sa Diyos. Daghanin bersikulo sa Biblia. Kung saan ka ng Mark 13:31, mawala ang langit o ang yuta, apan ang akong pulong, dili-dili mawala. So, kontra mo na sa Isaiah na po. Nga mga bulat, mga laya. Pero akong pulong mga barug ang tod sa kanto. Naghanay kayo nga bersikulo sa Biblia, nga di pamatuod ka ang pulong sa Ginoo, eternal. Yes, eternal. Marami na. Eternal ba ito? Nga, papel ba na? Papel ang isudlan, pero it is a mind of God. Kaya sa unang panahon ng Biblia, nag-istorya ang Diyos through prophets. And this present time, God talked to us through His Son. Tungkol pa sa Old Testament, from Genesis to Malachi, ang Diyos nag-communicate sa mga tao through prophets. And in Matthew to Revelation, nag-istorya ang Ginoo through Jesus Christ. Mauna ang gospel, upat man na, pinakuban na mga commentary about sa pagtulungan ni Jesus. Mana si Paul, na siya Tracy ka mga salat, komentaryo lang na siya, kung iyang ikuan usap, ipadako niya kung usap kung gisulti ni Jesus. Nag-communicate na siya. So muna ang 66 books, kinahanglan natin namin sa bulan ang tao, madaghanay na memorize ng bersikulo. Kaya katong mga na-memorize niya, kaya i-apply sa kinabuhi, ang anang wisdom. Because wisdom, sa Diyos nung meaning na, imong kinabuhi, ang imong mebaluan sa pulong sa Diyos. Wisdom. So sa secular, ang meaning sa wisdom, applied knowledge.
No, applied knowledge. Okay, so mga igsoon, dapat may tayo sa Biblia. No? Ako nagasilingan sa una na malukit ko. Kaya Panginoon nga, ato Biblia sa Genesis 16. Mga 5 oras, mga 5 minuto pumangita. O pagkiti, kaya sa Old Testament pingita. Sa Genesis 16 ra. O so very easy man na, no? Sa ato mga people diri. Sa'yo naman may Biblia. May Biblia, 66 books. May murais na limo. Pag-ingon nga, Salmo. Tanawin mo na tunga ng Salmo. Pag-open mo, di man ito paikot, pero Proverbs, di kita yapon. So, ako may pasabot, dapat natin na about the Bible. Gusto niyo ba sa Diyos? Dili mo na. Umay na yun. So, dapat natin systematic nga pag kuuna rin, so sa Genesis, siguro, isa ka-adlaw, baka chapter, so talaga, di ka may balo nga, hapit na rin mo na magbasa ng Biblia. So nga ko lang kaya dapat natin natin sa likayon si Jesus, mahalaw ang langit kung ang yuta. Ang akong pulo, hindi mahalaw. Imagine na mo ng langit, is composed of planets, stars, moon, and everything, asteroid, kung sa pangalan, satellites. Mahanaw. Kung ang yuta, naanbintan na rin mahanaw. Mga pupulong din mahanaw. Hindi lang si Jesus Sophia na ganang tayo sa Biblia. So, it's the second thing na mingon ta heavenly rewards. No? Nindot na kag maging basta mapuno ka sa pulong sa Ginoo, makita sa hinabuhi nimo, kung saan lang ipa-explain ka sa heavenly reward. And the third thing is kalag. Noong kalag, mauli ang Ginoo sa Matthew 16:26. Nga ang bilis sa kalag, laban pa sa kalibutan. Ang bilis sa kalag, laban pa sa kalibutan. Kalibutan, nag-away na rin. Magpatay na kayo, boundary sa yuta. Magpamay kayong yuta. Magpinatyanay na. So, muna nila, nga kung ila na pangkon, program na nilang bahandi nga arakadako. Pero dili, ang pinaka-dako o bili, meaning kalibutan na, dapat nang ingon first no katong nalito mo sa Ginoo, then second katong atong pahibalon sa Ginoo, and the third one is kalag. Mo nang akong challenge gusto ka heavenly rewards, maging bahagi ka sa soul winning. Maging bahagi ka. Actually, kung muhunong na ang sa kasimbahan kung pagdaog kung kalag, ang tawag ka ng kasimbahan, himanti. No, himalat na. Ang simbahan, si this out, si panangyaw, si pangita o talag, wala ang simbahan ng buhi na. Actually, nanong buhi na, ibig sa Ginoo kasi pangita o kalag. So, ang sa report, ang pinakadagang kalag sa listahan nga, mag-consider nga, sige gamit sa Ginoo nga tulay, nahilangin yung mga tawanan. Is Billy Graham. No? Si Billy Graham. Kung libot ng tibok, kalibutan sa panangyat. Nasa Wikipedia. Billy Graham. The second is Bill Wright. Ang katong campus to save for Christ. So, may mga tao nga pag-abot anak dito sa langit. Dito na makakita kung tawag sila pag pasalamat sa Ginoo nga nakalaganan na naabot sa langit tulong sa paningkamot nila po. Ang question karon, ikaw ang pagtanong. Pila na rin sa Diyos talaga nga nakailangan niya sa tungod mo. Na wag kayo matutlo. Kung wala kayo matutlo, it is a challenge, no? Dili pag-discourage. Maging kabahin ka sa sumbi. Sugod rin sa baluban. Hangtod ikaw rin mismo. Kaya ko gusto nga mag-injure na dito sa pagpagawag dito. Yung nga tayo na invest. Kalag, dalawa pa sa earth ng imong si Jesus. Mga zaman nga, maangkon mo ang kalimutan. Apan, malaglag ang imong kalag. The last one is love.
Ang tatlo, heavenly rewards, primero, knowledge about God, second, God's Word, sunod, kalat, din ang ikaapat, may record sa Biblia, love. Ano man love? Throughout the Bible, we have one. Especially in Psalms 136. Puro na love endures forever. Love endures forever. Love endures forever. Bagayan ang besiklo sa Biblia. Si Pablo, kaya sigot niya, no? 1 Corinthians 13, kaya pagtuo, paglaon, ugugma. Kapan ang mo-endure, magpabili, mauan, ugugma. So, dili ang gugma yung suha. Pabitan na na, gusto ka mag-invest this night, i-apil ang gugma. May balo ko na internal investment ang gugma, nagtukod, di na ka mag-away ba? Makapugong na sa iyong pagkapalaway. Kay, yun ang Biblia na, bisan kung sa pagkakatalinted, makasabot ko ng istorya sa langgam, may mga tao na di kasabot ang uban, mga inject, mga hapon nila, pero may interpret din mo, without love, you're nothing. Yun sa pagkakain mo wali, mga kasi patutuloy. Tuloy, mga kasi biligrahan mo umuwali. Mukanta ka, parang sili na. Hindi na, parang siya umita siguro. Without love, you're nothing pa rin. Sabi sa pagkamaghihatan mo, pati yung mugutig-suko na imong lawak, ito para ihatan. Tingin si Pablo, without love. Dati hatag na ko yun. Na, no? Dati yung napilitan. Kasi pangay, uy na! Wala, hatag na without love na. So, yun nothing. So, kung na, ano lang, gusto mong invest, eternal to love. Love endures forever. Kami na ako ginahisutan, basta paabot na yung punto ang mga award, mga rewards, everyday rewards. So, kita na ako kay, sa una, nagagamit, malunggan ko na ako. Mingon na na, ay buha kaputang na eternal. Ito ba yung buha eternal? God's word o kalagraman nila. Tingin ko nga, uy, ano naman ginuo kung ang love, naaklaro ng Biblia, ang mga eternal na. So, bining speaker na, paano yung istorya na naibuha ka eternal things in the Bible? What eternal things in the Bible? Kalag o God's word. No? Sino ko sisa? Upat man mo. No, ang Diyos, the knowledge about God, and the Word of God, and the soul na imong nadala sa Ginoo. Di ka nagluwas, kundi imong nilagay Jesus, di ka nagluwas. Asa may garansya na sa imo. Then ka nang imong pagkamay kumaon. Nga di ka hinungdan sa kagubot sa simbahan. Di ka hinungdan sa kagubot sa meeting. Naka-meeting niya. Di ka hinungdan sa kagubot. So, zero ka sa langit. Okay. Madali na itong sunod na paliho. Yan. Sige, sige, ito sa. Kaya ko na-explain. Anong nga po, ani? So, ginimanggod, ako na hindi ko yung mga building na dili matumba o magnitude 9 nga linog. Sa Japan ang isa. Mga magnitude 9 to 10, ako gi-appreciate ang mga engineers ani. Na naman, na sila advanced nga panguna-una ba? Na maghimo sila ang building, pag-anticipate niya, abot sa magnitude 9 to 10, makabarog ang mga building. Gites na, makabarog na. Pero tanaw niyo po galing bridge. Nabilibot. Japan na, kanang isa, PRC patingay na. Na si Bimbim niya o si Biboy, wala niya makita. Ang kaya Bimbim pula. Sa Biboy, klaro kayo, mawala mo Biboy. Ito klaro kayo na, isa dili ko kinira. PRC na sa patingay. Kaya ilang building, igaya nila sa Japan nga, mga 9 to 10 magnitude, magbaro. So, napilitan ko ang gunawan na sa mga engineer na advanced mo gunawan. Pati si Ninong Juil po, pabiyo na. Ang istorya military, 4 years ago. Istorya military, tanaw siya sa hagdanan, ingon siya, Pastor, kanang hagdanan, bukay na lang kayo. Hinahalang na igno na patukunan kay basi bahag pa ni Green Pastor. Advance po naman na si Ninong Juil. Sabi niyo, kung saan natuman,
after 4 years, nalabito ko na. Kung yun ang iliyon niya. Pero dapat siya tayo ang panglantaw ni Ninong Joel nga, advance ba? So ano ako nag-istorya yan, ha? Dapat advance na paglantaw kung saan i-invest din. Nag-invest ka ba o 30 things? Nga sunog, linom, tsunami, wala na. Kawat, tulis. Wala ka mas nag-invest ka kita daw tingin si Jesus, walay kaya. Last stage. Ikatulog. We must balance this. No? Ang ngayon na ito, i-balance ka na, dili man pwede mingon nga. Kung mauna, pastor, mas importante rin kayo mga heavenly things. Mag-fasting ko, sige, mas ikbasa kong Biblia. Alam ko, mag-puwis, di ng kampo. 24/7. Na, kung mauna yung decision ni Son, you are extreme person nga, matuman kung gingon nila nga, ang Biblia makabuang. Next month, buwag na ka. Kung sino siya mahalap ng Biblia, magsusuloy na ito, waliwain na dapat siguro. Halaka. Kaya i-apply hindi mo ng i-invest yung capabilities kaya mga elitics kaya sayang mo. Ay, delikado. So, paano ating i-balance mga ison? Both of this is need na ito. Need na ito. Nga ang Diyos na ingon siya diha sa Exodus 29. Ha? Part na balakot. Di yun ang Ginoo. Sa unong kaadlaw, trabaho mo. Sa ikapito kaadlaw, ako. So, sige lang mabalista Iyan man ang mga Sabado. Pero nga ito diyan, rest di ba? Rest. Pag-rest ka rin na, sa lahat yung pagtuunan ng rest, person na, si Jesus na, mulis ka ito kay Jesus. So, na kay one day kang mulis ka kay Jesus. O sa ato anak, pero sa balista, Sabado, binatabahan sila. Hindi ko na pag-intindi. Ato ako, ang rest na ito, kung simba, mahal ka Jesus, kaya siya man din ang pinaka-perfect na rest, no? So, pinisipya kay Jesus. Sad to say, kay bisan Domingo, na itong giisip Lord's Day, na ginutong pa man. No? Natuloy na akong broadcast sila man ang Ginoo kay unong kaadlaw yun siya trabaho sa kaadlaw, fellowship sa ako. Pero ano ka ginutong pa man? Ang uban, nahipod, no? Yung nga mga kadasiter, Brad, hindi siya na. Kung ano mga pastor, sa una, luwi ka ayaw, kinabuhi, dahil palatian, sa problema ayaw. Kaya, muhatar ako panahon sa ginukalahan. Pero may Brad, nakita na mo how yun ang pag-pray sa Ginoo. Basta na mo siya sa iuhay ko mo simba o bugay ko mo ulit. Di ba pa nagipagkita sa mga amo? Ano mo panday ba? Kita mo panday ka, dugay mo ito ka sa iyong ulit. Ayaw na trabaho ka nun. Pero katong sa iuhay pa mo, dugay mo ulit. Ano panday na sa police drive? Pag sa iyang time in niya, 10 minutes na. Bye-bye na siya. Yung time out, ano mo magyapon? Tingnan nila yung panto siya. Ano si Ayan? Ayan? Ang mami yung panto mo, yung ilong-ilungan na hindi kay sa iyo ay po ako, bugay mo rin. Mo din yung ipagkita na no? Mamaripay ng Ginoo. Sa iyo kayo mo simpa, bugay mo rin. Di bitaw? Di ba, pamilyo ka na ino ng Ginoo, 6 days trabaho. Isang lang ako. Ipuga mo na, Lord, this day is for you. Budi. Wala mo na i-realize na sila day of preparation. Pero saan mo na? Ha? Bilis. Sa ato, ang saan mo na day of preparation? Ubra, hindi ako asawa. Budi na lang sa akin, lugin. Sa'yo ko nga. So, kada sa hagit, nga, let's balance. Ato i-balance kay both ato nang gikinahanglan. Pero ka wala may kwarta. O sige, siguro mga one month kaya pa rin busa.
pagtuman sa mga kaunon. Dili pwede nga simba all the time, 24/7. Kay sunod si Manang na kaunon. Dili po pwede nga trabaho, 24/7 may simbahan. Na, patiganin ko ng yuta, papapahawain ko sa Ginoo. Kumata ko Biblia. Ayun ang Ginoo nga, pag 7 years, papahawain ang yuta. Uy, pakuin mo na yuta. Saan mo tao? Sumo na nga, dapat ato imabalansin nato na kay gusto tayo kinabuhin satisfied life, blessed life. Kay Jesus rin ang tagpuan. Wala. May doon na kay 1 million karon, satisfied ka ka? Dili, manguha ka ko dyan. Halo ka tumiso. Dili mo ka satisfied. It is tested and proven by the wealthiest man on this planet, Solomon. Bandang ulitin ko siya, the duty of man is to serve the Lord. Paano ang simple na ginagawa? To serve the Lord. Ako nang isubit na pag-serve sa Ginoo. Gusto mo tayo satisfied life, blessed life. Huwag mo rin magkakala ang Ginoo. Dahil yun nga ako, pastor, ako yung disco, satisfied life. Malay pag uli, problema na. So, lahit ng satisfied life kay every moment of time, ang joy mo, nakakanunayin, maasa ka nabi. Muli ka man o asa ka nabi. Wala yung mga nabi is Jesus glory. Sharing mo nga, I give you perfect peace. John, ano nga din? Ha? John 14:7. John 14:7, yung Jesus, bakit yung perfect na kalinaw ng kalibutan din makahat. Niya karon gusto kang kalinaw, hindi ko Jesus yung idoon. Ha? Gusto kang kalinaw, at kung trabaho mo naging uyatuan. Gusto kang kalinaw, at mga it is Jesus ano. Tumalami mas balance. Ibalan si tani, ikitagatan niya ting trabaho kung itagatan niya ting simba. Wato ni sino tungkol ko na Lord, this day is your day, Lord's day. Sa iyo nga namin magsimba Lord, simba mo yung alas 8, niya mamuli mo yung alas 12, gamigar ang simba Lord, alas 8, alas 12 mamuli, napay-taas ko panahon ko yung hapon Lord. Asa mong ko, di pa nagyaw. Kayo pa ano? Ano naman na, ako yata sa Ginoo ang pinbook niya. We must balance this. Okay, this will talk about kinds of reward. Dapat makupit ang mind. Para di masayang atong energy, atong talents, and gift, di matapos ng kalibutan. May yung Lord, mamatayay na kayo Lord. Salamat Lord na ang aking kinabuhi. Pero si Pablo ay bisog ako sa kinabuhi. Naging away ng pagtuo. Okay, so salamat. O gunitong tanan, no? Pinautunta ng kining akong mensahe kung sa tuno na nabay last day pag conclusion na to. Baik ito. Kung rin. Baik ito, no? So, agi na itong conclusion. Kani siya man yung dula sa Olympic nga pentathlon. No? Pentathlon game sa Olympic. So 5 penta, no? So naa siya ay swimming, na fencing, na horse riding, na pistol shooting, na running. I-balance ni mo na bago mo champion na. I-balance ni mo na dapat kabalo ka ng 5. Kabalo ka ng 5. So our life is like that. No? It's like the ibang ang Diyos nga natay soul, natay body, natay spirit. So katong mga kabalo mo balan sa kinabuhi, they are blessed people. Kaya ang Ginoo nasa likod, siya yung blessed. So susugon ta ng mga pentathlon nga game. Pentathlon game. Kabalo ka mo lang kabalo ka mo fencing, kabalo ka mo so balance your life nga ting trabaho, ting simba. Ngayon kung ikaw sa kapart sa iglesia, ng iglesia mingon, ting soul winning, amo apil po. Soul winning. So, balance mo. Let us pray. Kani mamahan, gidahin ka namin kasalamatan. Ikaw ang Diyos nga nag-open sa mga pangmamuna about sa inyong andam nga
mga ganun ti Ginoo. Tabangi kami nga masabtan ang mga tanan ug among ikinabuhi ang gusto nimo Ginoo. Tugiran mo kami tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus.